Lakers, undefeated sa home court. Magandang desisyon ang nagawa ni JJ Redick. Suns, parang totoong super team na ngayon. Edwards gumawa ng record. Sumunod na kay Steph Curry. Zach Edey, hindi umatras kay Valanciunas. At Warriors na expose ang kahinaan kontra Cleveland. Bago ang lahat, kung gusto nyo ng matibay na basketball shoes, Curry shoes, mabibili lamang sa halagang $2,499. I-click lamang ang link sa comment section. Ang Phoenix Suns ay lumitaw bilang isa sa mga pinakamainit na team sa NBA pagkatapos ng kanilang unang siyam na laro. Matapos ang kanilang pinakahuling panalo laban sa Dallas Mavericks nitong Sabado, 114-113. Nangunguna na ngayon ang Suns sa Western Conference na may record na 8-1. Kumuha ng maagang 10-point lead ang Suns sa unang quarter. Ngunit nagpalitan ng puntos ang dalawang team sa buong gabi dahil sa mahusay na shooting mula sa iba't ibang star players. Syempre, ang Suns ang nangibabaw, patuloy ang kanilang napakainit na simula sa season. Ang Suns ay 7-0 ang clutch games this season, matapos magkaroon ng 20-21 record noong nakaraang season na nagresulta sa 7-game winning streak and 8-1 this season. Isinulat ng isang tagahanga ng Suns matapos ang laro, parang super team na talaga sila. Yung palitan ni na Kevin Durant at Kyrie Irving ng mga clutch 3-point shots ay parang pure cinema, sabi ng isang fan sa isang viral na post. Suns, 7-0 in clutch. Sila ang may pinakamahusay na clutch player sa NBA sa katauhan ni KD. Noon, ang clutch scoring ay naging problema para sa Suns, ngunit tila nalampasan na nila ang mga pagsubok na iyon ngayong season at naging isang disiplinado at mahusay na koponan pagdating sa crucial na mga minuto ng laro. Para sa koponang nakarating sa NBA Finals noong Hunyo, lalo na sa depensa kung saan isa sila sa pinakamatamlay sa NBA. Kung nais nilang makabalik sa finals ngayong season, sumasang-ayon ang mga tagahanga na kailangan nilang mag-improve sa depensa. Nawawala ang presensya ni Derek Lively, paalala ng isang loyal na tagahanga ng Mavericks. Tandaan yan bago maglabas ng mga opinyon, pero sa kabila nito, napakasama pa rin ang laro sa depensa. Mas mahirap ang Western Conference kaysa dati, at parehong Suns at Mavericks ang maglalaban para maging huling koponang nakatayo. Sa ngayon, ang Suns ang nangunguna sa pagiging kumpletong koponan na may pangkampyon na antas, at ito ang eksaktong inaasahan ni Matt Ishbia, ang may-ari ng team. Maaaring ito na ang tao na makuha ng Phoenix ang NBA Championship, komento ng isang tagahanga sa X. Oras lamang ang makapagsasabi kung kakayanin ng Suns na magpatuloy sa ganitong antas ng paglalaro, ngunit tiyak na mayroon silang talento para ipagpatuloy ito. Sa husay ni Kevin Durant, laro ni Devin Booker at mas pinatibay na suporta mula sa iba, halos hindi matalo ang Suns ngayong season. Ngunit tulad ng nakita natin dati, may mga koponang bumibigay sa gitna ng season o sa NBA playoffs kapag mas mataas ang pressure. Hindi maikakaila na may mahaba pang lalakbayin ang Suns bago nila tuluyang mapatunayan na sila ay mga lehitimong contender sa West. Sa ibang laro naman, nakapag-record ang Memphis Grizzlies ng back-to-back na panalo nitong Biyernes matapos ang isang malakas na 128-104 na tagumpay laban sa Washington Wizards. Kahit pa mukhang isang one-sided game ang naging resulta, hindi naman kinulang sa aksyon ang pagitan ng dalawang koponang ito. Isa sa mga kapansin-pansing pangyayari ay ang mainit na komprontasyon sa pagitan ng rookie ng Grizzlies na si Zach Edey at ang star big man ng Wizards na si Jonas Valanciunas. Nagkainitan ng dalawa sa ilalim ng basket sa ikatlong quarter habang nagtutunggali para sa rebound. Nagkaroon ng kaunting hindi kanais-nais na galawan ang dalawa na hindi ikinatuwa ni Edey. Kinailangan pang paghiwalayin ang dalawa matapos itulak ni Edey si Valanciunas pagkatapos ng play. Nagpalitan ng salita si Edey at ang veteranong si Valanciunas sa mainit na sagupaan at hindi rin nagpatinag si Valanciunas. Mabuti na lamang at hindi na lumala ang insidente at natuloy ang laro ng walang anumang aberya. Ang malinaw dito ay si Edey sa kabila ng pagiging rookie ay hindi natatakot bumangga kaninuman. Kahit pa siya ay baguhan, walang balak ang 7'4" center na umatras kahit pa sa isang 12 taong veterano na tulad ni Valanciunas. Sa larangan naman ng basketball, muling nagpakita ng mahusay na laro si Edey, nagtala ng 14 na puntos for 5 of 8 shooting, kasama ang 8 rebounds, 2 assists, 1 steal, 2 blocks, at 1 tres sa loob lamang ng 22 minutong paglalaro mula sa bench. Ang Grizzlies ay may record na ngayon na
36-4 for this season. Matapos ang panalo sa laro na ito at walang duda na malaking bahagi ng kanilang maagang tagumpay ang kontribusyon ni Eddie. Ano sa tingin nyo mga kaibigan? Sa ibang laro naman, nagpakitang gilas si Anthony Edwards sa kanyang 37 puntos at 9 na 3-pointers na nagbigay daan sa Minnesota Timberwolves para manalo sa laro. 127-102 laban sa Portland Trail Blazers nitong Sabado ng araw sa Minneapolis. Nag-ambag si Julius Randle ng 22 puntos at 6 na rebounds para sa Minnesota na nanalo ng kanilang ikalawang sunod na laro sa loob ng 2 araw. Nagpakitang gilas din mula sa bench si Naz Reid na may 15 puntos habang nagtala si Rudy Gobert ng 8 puntos at 15 rebounds. Pinangunahan ni Scoot Henderson ang Portland sa kanyang 16 na puntos mula sa bench sa kabila ng kanilang ikalawang sunod na pagkatalo. Dumagdag naman si Anthony Simons ng 14 na puntos at nagtala si Robert Williams ng 13 puntos. Sa sumunod na laro naman, pumasok ang Warriors sa laro bilang nangungunang koponan sa NBA pagdating sa rebounding na may average na 49.5 per game, 49.5 per game. Patunay ito ng kanilang kakayahang makabawi sa kanilang kakulangan sa sukat sa pamamagitan ng matibay na pundasyon at determinasyon. Ngunit hindi ito naging sapat. Sa araw na ito, hindi ito nakatulong. Ang Cavaliers na nasa ika-23 pwesto sa rebounding ay nagpakitang gilas sa pagkuha ng rebounds na tila mga bully na kumukuha ng pera sa baon mula sa mga hindi makalaban. Walang sino man sa roster ng Golden State, kahit na si Kevon Looney na kilalang mahusay sa pagkuha ng rebounds, ang nakakuha ng higit sa 2 rebounds sa unang kalahati habang nakakuha ang Cleveland ng 25-13 lead. Si Donovan Mitchell, guard ng Cleveland na may taas na 6 foot 2 inches, ay may 4 na rebounds sa halftime kapareho ng kabuang rebounds ng buong starting lineup ng Golden State. Bumawi naman ang Warriors sa second half ngunit sa huli ay natalo pa rin sa rebounding battle sa 43-41. Kapag natalo sa rebounding, malaki ang posibilidad ng pagkatalo at ang pagiging ganap na dominado ay halos garantisadong talo. Isa ito sa pinagkakatiwalaang sandata ng Warriors kaya't lalo pang masakit ang pagkatalong ito. Sa pagbabalik ng backcourt sa buong lakas, si Brandon Podziemski na hindi nakalaro sa panalo ng Warriors laban sa Boston dahil sa sakit ay bumalik sa lineup, gayon din si DeAnthony Melton na hindi nakalaro ng 5 laro dahil sa lower back strain. Ang dalawang combo guard ay naitala sa injury report ng hapon bilang questionable ngunit pinayagan matapos mag-warm up bago magsimula ang laro. Para naman sa laban ng Lakers at ng Sixers pagkatapos ng nakakadismayang 1-4 road trip, bumalik ang Los Angeles Lakers sa kanilang home court kung saan wala pa silang talo ngayong season upang harapin ang Philadelphia 76ers nitong Biyernes ng araw. Ito ang magandang pagkakataon para sa Lakers na makabalik sa panalo dahil wala ang mga stars ng Sixers na sina Joel Embiid at Tyrese Maxey habang bumalik naman sina Anthony Davis at Rui Hachimura mula sa kanilang isang game na pahinga. Sa huli, nagtagumpay ang Lakers sa score na 116-106. Nagkaroon ng malaking pagbabago sa starting lineup si JJ Redick sa pamamagitan ng paglagay kay D'Angelo Russell sa bench para palakasin ang depensa kasama si Cam Reddish. Ang pagbabago ay nakatulong sa Lakers na magkaroon ng mabilis na simula sa pag-shoot ni na Davis, Hachimura at Austin Reeves ng mga 3-pointers. Nagkaroon ng dominanteng unang quarter si Davis na may 15 puntos habang pumasok si Russell at nakapagbigay ng mabilis na 7 puntos para tapusin ang unang quarter na may 36-29 lead for Lakers. Nakuha ng Sixers ang kanilang unang kalamangan bago matapos ang half, ngunit tinapos ng Lakers ang ikalawang quarter sa pamamagitan ng isang 11-1 run upang makuha ang 68-60 lead bago pumasok ng locker room. Sina James Davis at Reeves ang nanguna sa run na iyon. Magandang kombinasyon ang pinakita ni na Russell at James sa pagtatapos ng quarter, nagpapasahan ng bola para sa magagandang puntos. Nakashoot pa ng 3-pointer ang Sixers bago matapos ang ikatlong quarter, pero ang kanilang kalamangan ay naibaba lang sa 96-81 dahil sa kakulangan ng mga key players. Hindi nakagawa ng malaking run ang Sixers sa ika-4 na quarter. Sa tuwing mababawasan ng Sixers ang kanilang deficit, agad namang sumasagot sina James at Russell para mapanatili ang kalamangan ng Lakers hanggang sa makuha nila ang panalong ito.
it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.